Magandang oras, mga Beshi Loves. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 15. Ilang araw na lang ang nalalabi ay iiwan na ni Sarah ang butik niya. Kaya sinusulit na niya at kinakausap ng maayos ang mga empleyado, lalo na si Bebeng na siyang magiging katiwala niya doon. Muli niyang nilibot ang gusali at pinuntahan ang showroom. Habang nandoon ay nakita niya ang gown na dinisenyo niya para sa kanya kung sakaling ikasal sana sila ni Rafael. "Bebe girl, anong ginagawa mo rito?" Boses ni Bebeng sa bungad ng pinto. Nilingon ito ng dalaga. "Ate Bebs, ilabas na ninyo lahat ng mga ito bukas." Utos niya at saka muling tiningnan ang naggagandahang gown. Lalo na ang isa na masasabing napaka-espesyal sana para sa kanya. "Lahat? Sigurado ka?" Huminga ng malalim si Sarah. "Oo ate, lahat." Pagkuway sabi niya. "Sure ka talaga? Pati itong especially for you na gown na sa... Sure ka talaga? Pati itong especially for you gown isasama?" Paninikuro ni Bebeng. "Oo ate, lahat-lahat." Hindi makapaniwala si Bebeng sa mga sinasabi ng dalaga. Marami kasi ang nagkaka-interest sa gown, pero hindi niya binenta dahil para ito sa kanya kapag ikasal siya. "Ayaw mo na talaga dito? Gusto mo akin na lang?" Biro ni Bebeng. "Ate talaga puro kalokohan ka pa rin. Mas malaki pa yan kaysa sayo." "Grabe ka naman. Huwag mo namang ibuking ang height ko." Bahagyang ngumiti si Sarah. "Hayaan mo't gagawan kita ng wedding gown." "Nako bebe, wag na. Sa edad kong to, sa tingin mo may magkagusto sa akin? Malamang kulubot ng matres ko." Humagalpak ng tawa si Sarah dahil sa sinabi ni Bebeng. "Lu, grabe naman yung tawa mo, bebe. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hintayin ko na lang na mag-asawa ka. Tapos, ako na lang din ang mag-alaga sa mga magiging anak mo." Seryosong turan ni Bebeng. "O siya, tama sa usaping ito. Halika na sa opisina at maipapakita ko sa'yo." Yakag dito ni Sarah. Pagdating nila sa opisina ng dalaga ay muli silang nag-usap ng masinsinan. "Ate Bebs, alam mo naman kung gaano kita pinagkakatiwalaan, di ba? Kaya sana, alagaan mong mabuti itong butik, kagaya ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. At kung may hindi ka alam, tawagan mo lang ako ha." "Baby alam mong mag-drawing lang ang hindi ko carry. Pero yung alagaan at bantayan itong butik, carry ko na. Pero syempre, kailangan pa rin natin kumuha ng may mas alam sa mga ganitong bagay katulad mo. Huwag kang mag-alala ate Bebs, magpapalagay ako ng advertisement. Marami pa naman tayong stock, di ba? Tsaka yung mga bago kong design, hindi pa naman nasisimulan. Next month pa naman darating ang mga fabric at iba pang sewing materials galing sa India." "Okay baby girl, pero sigurado ka bang ibebenta or paparentahan mo na yung gown na para sana sa'yo?" "Ate Bebs, sure na ako. Wala nang bawian. Kung makahanap man ako o kung may dumating mang iba sa darating na panahon, pwede naman akong gumawa ulit ng iba, di ba?" "Okay, sinisiguro ko lang. Kasi baka nadadala ka lang sa heartaches mo." Ngumiti si Sarah. Hindi naman madali para sa kanya na pakawalan ang gown na yon. Pero sayang naman ang hirap, pagod at effort niya. Kung ma-stack lang at masira. Sigurado siyang marami ang magkaka-interest doon sa oras na mailagay sa marketplace ng lace boutique sa social media. Sa kabilang banda, nakamasid si Adrian sa paligid. Minsan pinangarap niyang sa muling pagtungtong sa lugar ay kasama na ang taong mahal niya. Pero nabigo siya. Tahimik ang lugar at talaga namang marirelax ka dahil tanging ugong ng alon sa dagat ang maririnig.
Mas minabuti niyang umalis na lang muna para bigyan ng panahon ang sarili na makapag-isip. Sapat na nga siguro ang maraming panahon na inilaan ko para sa kanya. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaya kailangan ko na rin sigurong palayain ang damdamin ko para sa kanya nang makapagsimula naman ako. Saad nito sa sarili. Minsan pinangarap niyang doon mag-propose sa babaeng gusto niyang pakasalan. Pero hindi pa nangyari dahil binuhos niya lahat ng panahon niya kay Sarah. Na sa huli ay siya pa pala ang magiging masama, ang masisisi sa lahat ng nangyari. Kung alam lang niya dati pa na ganito ang kahinatnan ng lahat, sana sinabi na lang niya noon kay Sarah ang totoo. Na kahit sana nagkagulo na lang sa restaurant ng araw na yun. Pero mas pinili niyang protektahan at ilayo sa eskandalo ang babae. Boss, nakahanda na ang chopper. Pukaw ng piloto sa pansin ni Adrian. Ayaw pa muna sana niyang bumalik, pero kailangan na dahil may bagong project ang Lavender na pangungunahan niya. Isa ito sa pinakamalaki niyang project since he seated as the CEO of the company. Tama na ang pagmuni-muni ng ilang linggo. Kailangan na siya sa kumpanya. Boss, tutuloy ba tayo? Tanong ulit ng piloto. Oo, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hintayin mo na ako sa chopper. Sagot niya at saka naunang naglakad. Senyorito, kanina pa po tumutunog ang cellphone mo. Saad ng katiwala ng rest house na nakasalubong niya dala ang cellphone. Napatingin siya sa katiwala ng makahulugan. Paanong naiwan ang cellphone niya sa mesa, gayong binulsa niya yun kanina. Kinapa niya ang bulsa ng jeans niya at may nakapa siya. Kinuha niya iyon. Ang remote pala ng TV ang nadampot niya kanina. Sa lalim ng iniisip ay hindi na pinansin pa. Salamat manang, wala kasi akong inaasahan na tawag kaya iniwan ko na lang kanina sa mesa. Palusot ni Adrian dahil ang totoo ay lumilipad lang ang isip niya. Kaya hindi niya pinansin kung cellphone o hindi ang kinuha at nilagay sa bulsa. Ano pong gagawin mo sa remote ng TV? Tanong ni Aling si Mang. Pinalitan ko ng bagong baterya manang. Sagot niya. Tumango na lang ang ginang at saka nagpaalam. Pumunta naman siya sa guest room para kunin ang mga gamit niya. Hindi na muna pinagtuunan ng pansin ang cellphone niya. Magkalipas ang ilang sandali, ay lumabas na siya bitbit ang mga gamit. Tinulungan na rin siya ni Mang Alfredo na dalhin ang mga yon. Sa malawak na espasyo ng property ay nandoon ang chopper na sasakyan niya pauwi. Sumapit ang gabi. Tumambay sina Bebeng at Sarah sa terrace. Maliwanag ang langit. Kaya kitang-kita ang nagniningning ng mga bituin. Baby girl, okay ka lang ba? Tanong ni Bebeng sa dalagang tahimik at nakatanaw lang sa kalangitan. Okay lang ako ate, may iniisip lang. Ano o sino? Mga bagay-bagay ate. Siguro kung nalaman ko lang ng maagang lahat, hindi siguro umabot sa ganito. Pasensya ka na baby girl ha, hindi ko sinabi agad sa'yo. Natakot kasi ako. Saka mas mainam na rin yung ikaw mismo ang nakahuli diba? Para wala nang lusot, kasi marupok ka eh. Pati tuloy si Adrian, iniwan ako dahil sa nangyari. Nagigilty pa rin ako sa mga sinabi ko sa kanya ng gabing yun. Naintindihan ka naman siguro niya. Siguro kaya siya umalis muna at hindi nagpapakita sa'yo ay para mabigyan mo ng panahon ang sarili mo. Seryosong turan ni Bebeng. Nakakaloka rin pala maglaro ang tadhana no? Kung sino yung mahal mo, siya pa ang mananakit at manloloko sa'yo. Tapos, kung sino pa yung totoong nagmamahal, siya naman yung hanggang kaibigan lang ang may bibigay mo. Nakakabaliw nga talagang pag-ibig na yan.
Kapag nakita ko talaga yan, itatali ko na nang hindi na makapaminsala pa. Dugtong pa ni Bebeng. Natawa si Sarah sa mga huling sinabi ni Bebeng, pero tumagos sa kanyang puso ang ibang sinabi nito. Kaibigan ko nga lang ba si Adrian? O hindi ko lang pinagtuunan ng pansin ang tunay kong damdamin para sa kanya dahil kay Rafael? Sa isip ng dalaga na muling tumingala sa kalangitan. Uy, ayan ka na naman eh. For the tahimik ka na naman dyan. Wika ni Bebeng. Ate Bebs naman, may iniisip ako eh. Sagot ng dalaga. Kasi naman bigla-bigla kang tumatahimik. Ano ba kasi ang iniisip mo? Huwag mong sabihin si Rafael pa rin. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Ate Bebs, wala na akong dahilan para umasa pa. At kahit maging malaya man siya, hindi ako babalik sa kanya. Rafael never loved me for real. Naku bebe girl, matagal ka na palang pinaglaruan ng hype na yun. Kapag makita ko ulit yun ay talagang jujumbagin ko. Kita mo to? Matitikman niya to. Turan ni Bebeng na pinakita pa sa dalaga ang muscle kuno nito. Ate Bebs, don't waste your energy with that kind of person. Ilaan mo na lang yan para sa future groom mo. Ay, anong future groom? Hindi pa naman tapos ang pustahan natin ah. Ate Bebs, I don't think Adrian will come to see me again. So I'm sure talo ka sa pustahan. Pero aminin mo, namimiss mo siya no? We, maaring magsinungaling ang bibig, pero hindi ang mga mata. Alam mo Ate Bebs, mas mabuti pang pumasok na tayo at magpahinga. Marami pa tayong gagawin bukas. Yakag ni Sarah. Alam ng dalaga na hindi siya titigilan ni Bebeng hanggat hindi napapaamin. Napangiting sumunod si Bebeng sa dalagang nauna nang pumasok. Sa kabilang banda, nakatanaw si Adrian sa kawalan habang hawak ang baso na may laman na whiskey. Heto na naman siya sa muni-muni routine niya. Kahit noong nasa resort ay ganon ang gawain niya tuwing gabi. Iho, you're drinking? Mukhang malalim ang problema mo, nag-leave ka for 2 weeks. Tapos bumalik ka rito parang mabigat pa rin ang dibdib mo. What's happening to you, iho? Tanong ni Don Adriano nang puntahan ang binata sa terrace. Dad, pampaantok lang ito. Medyo may jet lag pa. Simpleng sagot ni Adrian. Come on, iho. Tell me what's bothering you. Maybe I can help you. Sa tingin ko, it's not about business. Wika ulit ni Don Adriano. Dad, I'll tell you some other time. Huwag mo na ngayon. I need to focus on my new project. I'll be leaving tomorrow to check the site. Sagot ni Adrian saka inubos ang natitirang whiskey sa hawak na baso. Nagkibit balikat na lang si Don Adriano saka tinapik sa balikat ang binata. Pagkatapos ay iniwan na ito sa terrace. Ayaw muna niyang pag-usapan ang ibang bagay dahil para sa kanya ay may tamang panahon para doon. Isa pa, sariwa at nagdurugo pa rin ang sugat sa kanyang puso at hindi niya alam kung kailan iyon maghilom. Inilapag ni Adrian ang baso upang sana ay muling salinan ng whiskey. Subalit tumunog ang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. Dinampot niya yon at sinagot ang tawag. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nila ng caller. Medyo gumaan ang pakiramdam ng binata. Agad niyang tiningnan ang tungkol sa sinabi ng tumawag upang kumpirmahin. Pagkakita na totoo nga ang nakarating sa kanyang balita ay agad na siyang kumilos upang hindi maunahan ng iba. Naiwan na niya ang whiskey at ang baso sa labas sa pagmamadali niyang pumasok sa loob. Diretso sa private office upang gumamit ng computer. Wala ang sinayang na sandali si Adrian at laking tuwa niya nang siya ang nauna. Hindi pwedeng mawala ito. Nasabi nito sa sarili habang pinagmamasdan ang nasa screen ng laptop.
Maya-maya ay muli siyang lumabas upang iligpit ang mga pinag-inuman niya. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kwarto para magpahinga. Nang sumunod na araw, Sarah's POV. Iha, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Don Sebastian kay Sarah habang magkakaharap sila sa hapagkainan. Yes, Dad. I'm ready for my new journey. Kaya ko pang pagsabayin ang pagdidisenyo at ang kumpanya. Don't worry. Determinadong sagot ni Sarah. Anyway, you also have Adrian. He can help you too. Saad ulit ng Don. Speaking of Adrian, simula nang dumating kami hindi ko pa nakitang pumunta rito. Dati-rati naman biglang sumusulpot yon. Wika ng ina ni Sarah. Nagkatinginan sina Bebeng at Sarah. Is there's anything happened while we are away? Tanong ulit ng Donya. Senyora, nasa bakasyon po si Sir A. Si Bebeng na sumagot. I see. Sambit ng Donya. Lihim na nagpasalamat si Sarah na hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano ang kanyang ina. Dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga ito ang totoong nangyari. You only have 3 days left to organize everything in your boutique, Iha. I am excited to finally see you in our company. Masayang tura ni Don Sebastian. Napangiti na lang si Sarah. Pwede nga naman sana niyang maging mentor si Adrian kung hindi niya pinagtabuyan palayo. Nasaan kaya siya? Sa isip ni Sarah. Hanggang kailan ililihim ang tunay na nararamdaman? Hanggang saan kayang tiisin ni Adrian na hindi makita si Sarah? Abangan sa mga susunod na kabanata.